Ayun no, so review ulit tayo guys. PSE Stock Trendings Review. Ngayon po ay July 29, 2020. So medyo maganda yung ating market ngayong araw na to. So madami tayong nakita na blue chips na nagtalunan. So nag-gain po ang ating index ng 0.66% at bumalik tayo sa 5,966.27 level naman ng ating PSEI. So ito po yung mga top trendings natin. Syempre si Dito, Merrimart, maganda yung galaw. Si Nickel, Jollibee, Surtec, MRC, SCC, LC, Lipanto, and then si Macro Asia at ang ating PSEI index. So bago tayo magpatuloy, pakibasa po lagi yung disclaimer po natin. Ayun, so as usual, plugging ulit tayo. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabay Trader na YouTube channel. Ayan. So sa mga bago natin kasama, i-browse mo po yung channel natin kasi updated po to sa mga reviews natin sa stock market at yung mga strategies na ginagamit po natin sa mga tradings po naman natin. Kung hindi ka masyadong marunong, sabi ko nga nung huli, follow mo na lang ako dito sa aking Facebook account or pwede kang magtanong directly sa akin. And then, usap tayo anything po na related sa stock market. So, pwede nyong basahin yung mga pinopost ng mga kasama natin or yung mga usapan natin dito para po ma-inform tayo dun sa mga nangyayari dito sa ating market. So, bisitahin mo din paminsan-minsan yung ating Palabay Trader na Facebook page. So, nagpo-post din tayo dito ng mga updates. And then, dun sa mga mahilig sa news, kagaya po natin. So, follow mo lang ako dito sa aking Twitter account at marami tayong nire-retweet na tingin natin is makakatulong dito sa ating pagtitrade po dito sa ating PSEI market. Okay, so silipin natin yung ating PSEI. So, mukhang meron yatang sinasabi yung ating index sa ngayon kasi 2 days na tayong green guys. At kahit papano, ngayong araw na to, yung ating, balik ko yung PSEI, nire-review ko yung ibang stocks kanina. Ang ating net foreign selling is konti lang, negative 86.74 million. Kaya kinaya ng mga locals na iakyat po yung ating index. So mukhang yun yung pinakamababa natin sa ngayon, ang 5,800 level. At ang immediate resistance natin is itong ating MA9 naman, and then yung ating trading channel na naguguhit sa kanya nung nakaraan. So medyo maganda reaction ng ating market, 'di ba? So bakit kaya ganyan? So medyo walang masyadong nagsi-circulate na negative news sa ating market. And then 'di ba dati merong sinabi si spokesman Harry Roque na kapag lumampas ng 85,000 yung COVID cases natin, mukhang babalik tayo sa MECQ, di ba? Kaya nga sunod-sunod na nabagsakan po yung ating index. Pero sa ngayon, mukhang wala tayong nababasa ng mga tono na ganon galing sa ating government. So merong news na lumabas galing kay Philstar. So mag-a-announce na po si President Duterte by July 30. So bukas, malalaman natin kung ano ang kahihinatnan ng quarantine measures dito sa Metro Manila. So nandito din yung sinabi dati ni spokesman Harry Roque. Sabi nga pag na-breach yung 85,000 cases, MECQ. Pero parang sa ngayon, binabasa ko tong article na to ni Philstar. Ang parang gustong sabihin nila, mukhang hindi ganun po yung mangyayari. Kaya siguro sa ngayon medyo makita nyo naman marami pong blue chips na naglundagan. So ang dami kaya biglang umakyat eh. So merong bumagsak sa kanila pero karamihan po ang lalaki po ng gain nila. So nakakita ko dito sa bandang right side si Ali 3%, si RLC 5%. So ang dami pong blue chips na medyo gumanda po yung kanilang movement sa ngayon. So most likely hindi po MECQ si Metro Manila kasi kung ganun yung mangyayari, in-expect natin ngayon, so meron siguro na leak na info, dapat bumagsak na yung ating index pero hindi. Kaya ibig sabihin, hindi po tayo babalik sa MECQ. So yun po yung hula natin. So bukas, malalaman natin yan. So makikita din naman natin kung ano magiging galaw ng ating market bukas. So sana bukas kung sakaling hindi MECQ si PSEI, mag-try siyang i-breach yung ating MA9 or itong taas ng ating descending trend lines naman sa kanya. Kasi kung gano'n nga yung mangyari, yung worry ng mga investors na for the past few days na binabagsak yung ating index, so baka pwedeng magbalikan sila kasi nga
kung GCQ pa rin naman tayo sa Metro Manila, so makakamove po ng konti yung ating mga businesses. Ayan, so tingnan po natin bukas kung anong mangyari. And then tingin tayo dito sa ating global indices. So mukhang okay mamayang gabi si US market kasi green po yung kanyang futures. Pero kagabi, kita mo naman na nag-red sila, nag-correct si Nasdaq ng negative 1.27%, pero mukhang magiging bullish na naman sila ngayong araw na to. So, di ba, minsan pag bumabagsak si US, kahit walang good news sa Philippine market, bumabagsak din tayo, di ba, sumasabay. Pero sa ngayon, nag-green tayo, si US, kagabi, nag-red sila. So, what more bukas, siguro kung yung news galing kay President Duterte is okay, so kung green ang US market, so itutulak niya yung sentiment po ng ating PSEI market. So nagtitingin din tayo dito sa bandang Asia, so mix yung result. Pero hindi naman ganun kalaki yung mga binagsak ng world indices natin at medyo malaki pa nga yung gain nitong si Shenzhen component natin dun sa bandang China naman kasi nag-gain siya ng 3.12% ngayong araw na to. So, ganda ng takbo ng markets natin sa ngayon. So, sana magtuloy-tuloy na to para yung mga kasama natin na medyo worried na sa kanilang portfolio kasi bumalik na siya ulit dito sa pandemic level area natin, di ba? So, maliban dito sa pinaka-bottom natin dito sa area na to, bumalik tayo dito sa area na bago magkaroon ng breakout yung ating market naman. So, sa ngayon, descending pa rin naman guys, di ba? So, obvious naman, pabagsak pa rin yung ating market. Kaya hindi muna tayo ganun ka-optimistic sa kanya. Siguro mas maganda maka-breakout siya dito para mag-form siya ng isang malaking sideways na trading channel naman. So, tingnan natin bukas kung anong magiging reaction po ng ating market. Pero tingnan natin kung hindi nga MECQ, merong konting paggalaw po yung ating PSEI naman. Okay, so yun po yung nakita natin overall dito sa ating market. Punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin si dito. So medyo hindi maganda yung price action po ni dito Nagtutuloy-tuloy po yung pagbagsak ng ating price channel sa kanya. So after niya magkaroon ng rejection kahapon, so yun nga sentiment doon sa zona ni President Duterte. Mukhang gustong maghanap ng ibang support base ni dito natin kasi hindi niya ma-close yung gap na nangyari nung isang araw. So nagkaroon siya ng gap up nung nagkaroon ng optimism sa zona naman ni President Duterte dito sa area na to. Binawi siya after 10% gain and then nagkaroon naman siya ng gap down ngayong araw na to. So umabot pa nga ng ngayon nag-close siya negative 3.27% pero nakita natin umabot ng more than 4% po yung pagbagsak ng price nitong si dito. So watch out guys kasi nasa decision level itong si dito natin kung mag-hold yung support natin dito sa current price na 2.66. So kung sakali lang hindi siya mag-hold. So ang next support level natin is siguro around 2 dito sa level na to. So medyo mababa na ba. So ito kasi yung may nag-coincide dito and then may nag-coincide na support dito at around 2.45 na level naman. So yun yung abangan natin sa kanya kung hindi mag-hold tong support na to sa kanya. Pero makita mo guys medyo visible naman, talagang downtrending po yung stocks natin na si dito. So wala pa yung hinahanap natin na good move dito sa ating RSI, although naka-breakout na siya dahil doon sa 10% move na yon. Kita mo naman gumagapang pa rin yung RSI at yung isang indicator natin na lagging itong MACD. So pinapakita din niya wala din siyang curving. So wala pong masyadong momentum ng buying dito sa stocks natin na si dito naman. So anong news meron kay dito? So ang daming naglalabasan na news dito sa social live page. Meron tayong nakita unang-una yung pagkuha yata nila ng isang dating executive ng PLDT, nilagay nila dito sa dito natin para siguro tulungan sila sa kanilang rollout. And then yung isa which is tingin natin biglang hinupa yung positive sentiment galing kay President Duterte is itong si galing po kay Grace po dito sa inquirer.net. So basahin niyo po sa newspaper na to kung ano yung news. So ang sabi lang dito sa heading, Po warns dito of possible franchise revocation if it misses launch by July 2021. So, di ba ang sabi ni dito, yung technical audit niya is around January
2021. So yung completion ng 2,000 towers niya is by December 2020. And then yung complete rollout is March 2021. So nagbibigay ng warning ito si Miss Grace po na meron yatang agreement yung government saka itong si dito na pwedeng ma-revoke yung kanyang franchise na nakuha sa kanya kapag hindi niya nagawa on time po yung kanyang network. Kaya tingin natin sasagarin talaga ni dito yung paggawa ng kanyang mga towers para maging mabilis po yung rollout ng kanyang network kasi business na niya yung nakataya sa ngayon. So sa ngayon lang as a trader nakita natin downtrending pa rin po siya. So be very cautious lang kung papasok kayo, lalo na wala pang masyadong catalyst. Kahit ang dami pong pinopost na good news sa kanya, hindi po makaangat yung kanyang prices naman. So antay-antayin lang natin kung anong pwede mangyari sa kanya. So katatapos din lang 'di ba kahapon sabi natin yung 40 billion authorized capital stock. So hindi pa natin alam kung ano yung breakdown, gaano karami yung unang gagamitin niya or yung i-issue niya na stocks. So sabi natin one time ba yan or hahati-hatiin niya yung pagbibigay ng 40 billion shares. So para mas maganda siguro sa base lang dito sa technical charts natin, mas maganda siguro yung disbursement nila ng 40 billion is staggered basis para hindi po masyado maapektuhan yung galaw naman ng price natin kay dito. Kasi sa ngayon medyo hirap na yung kanyang price action. Kita mo naman may malaking Dow-G and then meron siyang sinusundan na downtrending channel naman. Ayan. So yun lang yung nakita natin sa kanya. At saka yung news galing kay Senator Grace po. So punta tayo dito sa isang winner of the day na nag-trending ngayong araw na to. So ayan, so maganda po yung move ni Merrimart. Nag-gain siya ngayong araw na to ng 6.58%. So medyo binomba na siya nung bago mag-closing. Napansin din natin to nung nanonood tayo ng mga trends natin or stock movements. So makita mo meron na siyang RSI, di ba? So makita mo yung RSI naglalaro na dito sa above ng RSI 50, which is a good sign. Kasi sinabayan po ng movement ng meron siyang breakout, di ba? Kung susundan mo yung pagbaba ng RSI, nakalabas siya. So ibig sabihin may konting momentum na kanyang price. And then makita mo dito sa kanyang volume. So nung bumabagsak siya, ganito kalalaki siya, yung average niya is around dito. Or nung nagkaroon siya ng maliit na volume is dito. And then yung sumasalo na volume sa kanya ngayon is yung tinatawag natin na above average ng konti na volume. Kaya medyo napupush po yung kanyang prices sa ngayon. So kung ang pagbabasehan natin is yung descending trend lines na pinag-usapan natin nung huli, so very clear cut, meron na rin po siyang breakout ng kanyang price. So ibig sabihin may konting short term rally na pwede na pong mangyari dito kay Merrimart natin. So nagkaroon siya ng retest dito sa kanyang support at 2.4 ng nakaraan. So dalawang beses at nag-materialize naman siya kaya nag-gain siya ngayon ng 6.58. So correction doon sa sinabi ko kahapon, ang pagkakasabi ko is around September to December yung dire-diretsong pagbubukas niya ng mga Merrimart stores. So by August pala meron na siyang bubuksan na mga stores naman yan. Ayan. So kinorek tayo ng isa nating kasama. So ibalik natin yung Fibonacci kasi yun yung ginagamit natin sa kanya na reference doon sa kanya mga resistance area naman. So saan tayo hanap? Kung saan siya pwedeng mahinto ng pag-akyat. Kung sakaling magtuloy-tuloy. So maganda yung pinakita niya ngayon. Nagkaroon siya ng breakout sa 0.618 level na Fibonacci naman. So makita mo dito 0.786, di ba? Saktong-sakto yung pagkakaroon niya ng pagsalo ng ating mga traders tsaka tinulak na yung kanyang price. So yun nga ang in-expect natin is kung tuloy-tuloy na aakyat yan, hindi siya mauntog dito. So mauna mo nang magtitest dito sa ating MA20 pag kinaya niya, kung medyo optimistic tayo kasi di ba pandemic and then hindi man yung mga stores. So yun yung kwento niya ngayon, itong si Merrimart. Nakita nyo din kanina siguro si Pure Gold, umakyat din siya pero nag-subside nung bandang hapon na or bago mag-closing. So medyo hindi man yung mga stores natin sa ngayong pandemic na naman. So yun na naman yung kwento after ng kwento natin doon naman sa ating mga mining section. So nag-close siya 2.59 kung magmamaterialize yung sinabi natin kahapon na diretso dito sa next Fibonacci level natin, meron pa siyang possible upside na around 11% naman. Pero kung dito lang siya sa may MA20 magkaroon ng retest, so baka kasi hindi pa niya kayanin.
So, meron kang possible upside na around 4% pa siguro dito kay Mermart. Kasi kung susukatin mo mula sa pinakababa, yung base nung pagkakasalo nila sa kanya, so medyo malaki na yan. Kung aabot siya sa MA20, 26.98% naman. Ayan. So, medyo prone na sa profit taking itong si Mermart bago siya pumunta dito sa tinatarget natin na around 2.90 pesos naman. So, yun po yung mga nakikita natin. So, hopefully, umabot siya hanggang dito sa taas. Paabutin siya at meron ka pang possible upside na 11.75%. Yung risk mo naman, kung kapapasok mo lang ngayong araw na to, is kung magkaroon siya ng closing the gap dito sa area na to, meron ka possible risk na 6.82% naman sa kanya. Okay? So, yan po yung nakita natin sa kanya. So, puro good news din yung lumalabas at makita mo yung price action is medyo okay naman siya. So, next po natin si Jollibee. So, medyo nagre-react si Jollibee doon sa sa movement ng ating PSEI, pero medyo malakas na resistance niya sa ngayon, pinakita niya dito sa kanyang chart. Although may volume ngayong araw na to, no. So, medyo maganda sana yung niya, no, yung movement. Meron siyang RSI breakout, may pag-curve ng konti yung ating MACD sa kanya. And then kung trend lines yung guguhit mo lang sa kanya, meron kang breakout dito sa area na ito. Pero nag-resist yung ating MA100. So, ito muna yung drawing natin sa kanya na trading range naman sa kanya kasi meron siyang pattern nung nagkaroon siya ng bottom dito sa bandang July 24 naman dito sa may Dow G natin dito sa area to. So, sana magtuloy-tuloy itong si Jollibee. So, maraming good news na lumalabas. So, merong gustong mga businesses na buksan si DTI, DTI Box Limited Capacity Reopening of Review Centers or gyms naman. So, siguro isa pa to dun sa mga optimism, kaya green na green po yung ating market for the past 2 days naman. At nakita natin, since medyo nagre-relax po itong si government, baka medyo mag-benefit dito si Jollibee po natin. So, alam naman natin, di ba? Isa siya sa pinakakilalang fast food chain sa Pilipinas. So, kung mas maraming tao yung nakakalabas na sa ngayon, so magbe-benefit po yung ating mga restaurant businesses naman sa kanya. So, nag-gain lang siya 1.47% ngayong araw to. Pero, remind nyo guys, so meron siyang trend channel na sinusundan, which is downtrending po yung direction. So, kung medyo optimistic tayo sa kanya, so pwedeng magkaroon ka na retouch hanggang dito sa bandang taas ng ating MA100. Siguro around, kung medyo malakas siya, ito-try niya around 137 pesos naman. Ayan. So, yun lang muna yung nakita natin sa kanya. Wala pa tayong masyadong bullish expectation kasi downtrending po yung nakita natin na channel dito kay Jollibee naman. Okay? Next po natin si Sir Tech. Kala ko kakainin ni Sir Tech yung gain niya kanina. So, nagkaroon siya ng opening parehas sa kahapon, pero medyo nag-more than ilang percent ba itong binagsak ng kanyang price. So, hindi pa rin pala siya yung pinaka-bottom natin. So, nag-loss siya ng up to negative 5.62%, pero bumawi siya. And then, nag-loss na lang siya ng around 2.73%. So, nagiging malakas na resistance itong area natin, which is incidentally, yun yung dinodrawing natin sa kanya nung nakaraan, di ba? Na malaking trading channel. Saktong-sakto siya dito sa may bandang baba na malapit na resistance area naman niya. So, hindi pa niya kaya, no? So, wala pa kasi yung volume kaya nahirapan pong umakyat itong si Sir Tech po natin. So, makita lang natin itong area na to. So, ito siguro yung pinakamalakas na resistance niya kasi meron siyang gap dito. So, yan yung titignan natin kung mabibreak po niya. So, sana mabreak niya yan, makabalik siya dito sa taas ng ating MA9 para mabuhay ng loob yung ating mga tagahawak ng Sir Tech. Kasi kung sakaling umakyat siya dito sa area to, kahit medyo descending yung overall move niya, so may chance na magkaroon siya ng few days ng technical bounce. So, maganda, optimistic ka kung dito sa around 7, bumalik ulit itong si Sir Tech naman natin. So, sa ngayon, wala pa rin siyang clear direction kung gusto na niyang umakyat kasi yung prices natin is nandito pa rin naman sa baba at wala pa rin siyang masyadong volume. So, depressed pa rin yung ating RSI, hindi pa rin masyadong maganda. And then, yung MACD is still pointing downwards
naman. So, nag-loss lang siya ngayong araw to, negative 2.73%. Next natin si MRC. So, medyo nakabawi yata ng price itong si MRC. No? So, naging trending siya. Wala naman tayo makita masyadong news. No? So, tignan natin dito sa kanyang social live feeds. Nagtitingin ako kanina. Wala naman ako masyadong makitang news sa kanya. So, pwede nyo kasing gamitin itong social live feeds. So, wala pa, no? So, wala tayong makitang related news sa kanya. So, most likely, traders action yung nangyari. So, siguro kaya naging trending siya kasi makita mo naman, halos nag-recover na yung half body nung candle natin na malaki nung huli sa kanya. So, kung lalagyan natin siya ng Fibonacci retracement, so, nakalampas pa siya, no? Doon sa 0.5 Fibonacci natin pala nung nakaraan, di ba? Pero nakita mo, meron na siyang inverted doji. So, hindi magandang pangitain yan. Baka mag-correct pa po for the coming few days itong si MRC. So, maganda na yung bounce na yan, guys. Malaki na yan, ha? Kung medyo nakasalo ka dito sa average area, around 15%, yung na-recover mo na sa kanya. Or kung hindi ka pa nakapag-cut loss nung huli, malaking tulong na yan na pag-akyat ng kanyang price naman. So, Doji na medyo hindi maganda. So, tingin natin bukas, magkakaroon ng correction pa itong si MRC. Lalong-lalo na yung volume is kasi laki po, above average siya nung huling mga umakyat na volume natin sa kanya. Ayan. So, nag-expect tayo ng correction pa dito kay MRC natin. So, bago niya siguro ituloy yung kanyang uptrending na reversal naman. So, ang dami kasing naipit dito sa area na to. Kaya medyo mahirapan na siyang makabalik dito sa bandang taas sa ngayon. So, siguro mga ilang weeks pa bago siya makabalik dito sa bandang taas naman natin kung talagang bullish po yung mga traders natin sa kanya. So, sa ngayon lang, Doji, respect the Doji, mataas na volume. Although maganda yung ating MACD, saka RSI sa kanya kasi pataas po yung direction. Pero yung candlestick reading natin is hindi po maganda yung kanyang result. So hopefully, kakayanin niya na ituloy yan kung medyo malakas din po yung volume na papasok. Pero pag mahina yung volume bukas, asahan mo, magko-correct po itong si MRC allied po natin. Okay? Next, si SCC. So, ang daming nagtatanong nung nakaraan sa kanya kung time to buy na ba kay SCC. So, medyo maganda yung nangyari sa kanya kasi medyo clear cut din yung pagkakaroon niya ng reversal. Meron siyang breakout dito sa descending trend lines at meron siyang mga volume. Meron din siyang RSI breakout. And then, meron din siyang curving ng ating MACD, which is a very good sign sa isang pa-reverse po na charts natin. Pero hindi na tayo nag-expect na babalik siya ulit dito sa level natin, dito sa bandang taas sa ngayon. Kasi ang dami po niyang dadaanan na resistance area. So, unang-una dito sa 10.97 and then kung kakayanin niya is dito sa 12.1 naman sa kanya. So, sana mag-hold yung ating price dito sa above ng MA9 para mag-consolidate muna siya. And then saka siya magkakaroon ng retest kung kakayanin niyang basagin yung 10.97 na resistance naman natin sa kanya. So, wala namang masyadong good news dito kay SEC. So, yung earnings niya nung nakaraan. So, meron siya negative 19.51% na loss sa kanyang income for 2019 as compared last year po, 2018. So, hindi maganda yung kanyang first quarter or rather annual income. So, wala pa yung kanyang first quarter income, no? So, yun yung aantabayanan natin sa kanya. At siguro kaya nag-reverse na rin siya kasi medyo marami na po yung nakalabas sa kanya. So, wala ng sellers. Kinaya nang itulak ng ating mga buyers po yung ating mga prices. So, yan lang muna. Abang-abang tayo dito sa 10.97 pag hindi niya kinaya. So, medyo magkakaroon siya ng additional correction muna bago siya makarecover ulit sa ngayon. Okay? So, yun po yung nakita natin. So, congrats. Nag-gain po siya ng 2.06% para doon naman sa mga naka-bottom pick sa kanya for the past few days naman. So, next pa natin si LC. So, nagko-correct pa rin itong si LC, no? So, balik natin yung Fibonacci din yung ginamit natin sa kanya, no? Nung nakaraan. So, pwede mong gawing reference yung Fibonacci natin sa kanya. So, since medyo rejected po yung price action natin dito sa
0.236 na fib level. So mag-aabang ka ulit dito sa support area natin. So, dito sa around area ng 0.382. So siguro dito sa base ng previous candle natin sa kanya, kasi medyo hindi maganda yung candle and then malaki pa rin yung volume. So na-reject siya dito and then na-reject na naman siya. So no way but to look for support itong si LC po natin. So although oversold yung kanyang RSI pala nung nakaraan, at ang ganda ng optimism sa movement po ng kanyang chart. So ang ganda rin ng kanyang MACD. So pero makita mo sa price action, mukhang magko-correct muna itong si LC natin. So dun sa mga mining natin, globally, kung nagtingin kayo for the past yesterday, nag-correct po siya. Kaya karamihan po ng mining natin is nag-correct din po yung kanyang prices. So hindi natin nasilip kanina. Kita mo, packet na naman itong si gold natin. So minsan kasi sumasabay din yung ibang metals. Kaya yung optimism sa kanila is meron pa din. So hindi pa rin siya namamatay, kasi makita mo naman dito sa RSI, nandito pa rin sa above 59. So very very bullish siya, kasi normally ang criteria lang natin is above 50, pero kita mo nagko-consolidate siya RSI 60 naman. So madali kasi itulak, kasi ang market cap po nitong CLC is 5.85 billion naman. So naglilin muna tayo ng correction dito kay LC. Yan po yung nakita natin sa kanya. And then lastly, punta tayo kay Macro Asia. So mukhang binuksan na yung ibang airports natin. So meron ako nabasang news dito. Galing kay Inquirer.net, overseas flights to resume in Clark starting August 1. So although partial flights lang naman yung sinasabi, at least kahit papano nabubuhayin po ng loob yung ating mga airline businesses naman. So eto si Mac, 'di ba? Sabi natin related sa airport yung kanyang mga businesses. Kaya siguro naging trending siya ngayong araw to. Although hindi rin naman maganda, nag-gain lang siya ng 0.2% naman. So anyway, drawing na lang tayo ng mga support sa resistance. So ang pinaka-support mo sa kanya sa ngayon is 4.68, and then pagdating dito sa kanyang price action, mukhang wala pa rin naman, di ba? So nasa loob pa rin siya ng ating descending trend lines at hindi pa siya nakaka-breakout, kaya hindi pa tayo bullish sa kanya. And then kung magdodrawing ka dito sa RSI, hindi pa rin naman naka-breakout at pabagsak pa rin naman yung ating MACD sa kanya. So yung mga hindi pa nakasalo, so wag muna, tingin natin. Kasi although nagkaroon siya ng bounce dito sa may support area, yung trend lines natin at saka yung mga indicators is hindi pa nagko-confirm ng buy signal naman sa kanya. Baka kasi mangyari, meron na namang hindi magandang news sa Philippine market, medyo maipit ka pa dito kay Macro Asia. Pero kung nandiyan ka sa loob, so sabi natin, always follow your own plan. Kung ano yung plan mo sa kanya, kung ilang percent yung loss yung kaya mo sa kanya, or kung long term ka naman dito kay Macro Asia. Kasi sabi natin, once magkaroon ng vaccine, biglang magliliparan din yung ating mga stocks. Pero based doon sa mga nababasa natin na news sa vaccine, ang earliest na pwedeng lumabas siya is around December or early next year na po yung vaccine na ginagawa, kasi puro phase 3 pa rin sila. So alam natin yung phase 3 is mahigit or libo-libong tao na po yung itatry nilang lagyan ng vaccine kung magkakaroon ng magandang results. Saka pa lang siya ibebenta sa public naman. Okay, so although si Russia parang may sinasabi siya, magre-release na siya ng vaccine in the soonest possible time. So yun nga lang, hindi pa confirm kung ano yung results doon sa vaccine na sinasabi doon sa bandang Russia naman. Okay, so yun yung mga reviews natin ngayong araw na to. Balik tayo dito sa ating US indices. So sana green sila para makatulong kung ano man yung announcement ni President Duterte bukas, para yung expectation natin sa PSEI is maganda. So green siya. So hopefully green sila mamayang gabi. And then balik tayo dito sa ating PSEI. So yun nga, nag-expect tayo ng isa pang green day dito kay PSEI kung positive po yung lalabas na news mula naman sa ating government. Okay, so yun lang guys. Don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at sa aking Facebook page. At kung mahilig ka talaga sa news, follow mo din ako dito sa aking Twitter account naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyong panunod at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.